Matindi tong sinabi ni Mayor Vico Soto. Dito po kay Romualdez, mga kababayan. Yung patama ni Mayor Vico Soto kay Romualdez, talagang sapul na sapul, mga kababayan, na itong si Romualdez. Ito pakinggan natin. Dahil ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez, marami pa pong iba. Kailangan tumagos din ang mga pagbabago sa ating mga barangay. Makinig hanggang dulo ng mahigit. Marami pong nagtatanong sa akin, Mayor Vico, ano bang pwede kong gawin? Kumbaga, kung yung panahon ng katipunan, pwede ka sumali ng katipunan, paano ba ako makakatulong? May pag-asa pa bang matigil itong malakihang korupsyon na nangyayari sa bayan natin, bansa natin? Pero kung sasabihin ko, alam ko may misinterpret ng iba, pero sasabihin ko pa rin, sana yung mga, lalo na yung medyo madaling maniwala sa mga propaganda ay makinig hanggang dulo ng mahigit. Una sa lahat, dahil ng karamihan sa ating mga kapwa Pilipino, umaasa tayo na may mananagot, na may makukulong sa mga may sala sa flood control at iba pang malalaking uri ng korupsyon sa ating bansa. Pare-pareho naman tayo, ang mayorya sa ating mga Pilipino, gusto nating makulong si Martin Romualdez, gusto nating makulong si Santico. Kasi sa totoo lang, mga kababayan, para sa akin, kung matibay ang ebidensya laban po kay Martin Romualdez, dapat po talaga siyang makulong. Lalo na't may mga nakikita po tayong balita. Wait lang asan ba yon? Galing doon sa Remate o Remate at yung website na yon. Wait lang ito. Kasi sa totoo lang, ako talaga, mga kababayan, sa presidente ako sumusuporta, hindi kina Martin Romualdez o kung kanino man. Presidente po talaga, mga kababayan, kasi sa totoo lang, kung hindi dahil kay PBBM hindi po mabubuksan itong mga nangyayari na katiwaliang ito. So ngayon ako sa presidente ako sumusuporta kasi si PBBM ang nagpasimula nito. So ayon po, mga kababayan, dito sa singit lamang po natin, since nabanggit nga po ni Mayor Vico Soto na mayorya sa mga Pilipino ay gustong makulong itong sina Martin Romualdez at ito pong sinasaldi ko, para sa akin, mga kababayan, dapat po talaga silang mapapanagot, lalo na kung matibay ang ebidensya laban po sa kanila. So ngayon, sabi dito sa Remate, mga kababayan, pipitsugin lang ang kayang kasuhan at arestuhin. Yan po yung sinasabi nila. So sabi dito, kung babasahin po natin, ito daw. Puro forma lang ang Independent Commission for Infrastructure at si Ombudsman Boyeng Remulla daw. Kapag tungkol na kay Congressman Martin Romualdez, kahit natuklasan ang nakakalulang kayamanan ng dating House Speaker. Alam ng lahat at open secret ang ilan sa mga ari-arian ni Romualdez. Nariyan ang 2 bahay sa Amanpulo na nasa $24 million umano ang halaga. Take note dolyares, mga kababayan, ng halaga. Meron din siyang kilalang 11 na mansion sa Forbes base sa iba't ibang testimonya. Ito daw po yung mga address, mga kababayan. 3 Hubbard Street sa North Forbes at 14 Nara Street sa South Forbes at 30 Tamarind Road at iba pa. Meron din siyang ilang mansyon sa Spain, sa Soto Grande at Ibeza. Meron din siyang mahigit 2 ektaryang ari-arian sa Boston at halos 5 ektaryang ari-arian sa Westchester Country sa Connecticut. Yan yung sabi dito. Nandiyan din ang 2 apartment sa Park Avenue sa New York. Nakakalula, lalo kung iisipin na pangarap lang ng karamihang Pilipino ang makatungtong sa Amerika at Europa. Sabi pa dito, dapat ding suriin ang money trail mula sa kanyang bangko na Philippine Veterans Bank na legally acquired or illegally acquired sa pagbago niya ng charter nito matapos bilhin ng 49% interest noong 2023. Pati na rin ang napakaraming cash deposit sa mga bangko sa Dubai at samut-saring wealth fund manager na mayroon ang dating house leader. Sabi pa dito, at huwag din kalimutan na nasangkot na si Romualdez sa kontrobersiya sa Okada Resort and Casino. May nakabinbing pang bribery case laban sa kanya sa US. Meron ding Gulfstream
jet si Romualdez na binili kay Lucio Tan. May 120-foot luxury yachts na nasa Subic at mahigit 60 luxury vehicles na nakaparada sa kanyang mga bahay. Sabi pa dito, kahit sino manlalaki ang mata, sarangyan ang pamumuhay na ganito, lalo't elected official ang may-ari. Mapapailing ka na lang kapag nakita mga sira-sirang kalsada, tumirik na tren, mataas na presyo ng bilihin, mataas na kuryente at mga binabahang kalsada, mga kababayan. Ayan o. Diba? Galing po yan, mga kababayan, dito sa website na ito. Yan po yung sinasabi dito, mga kababayan. Alam nyo, sa totoo lang, sabi ko nga kung matibay ang ebidensya laban po dito kay Martin Romualdez, dapat po talaga siyang papanagutin. Lalo na, at ganito po katindi, ganito nakakalula yung kanyang ari-arian, mga kababayan. Kahit pasabihin ninyo na negosyante siya, bago siya naging politiko, kita nyo naman kung gaano katindi yung biglaang paglobo ng kanyang ari-arian, mga kababayan. So para sa akin, dapat po talagang masiyasat ito o masuri ito na mga kinauukulan para malaman natin kung talagang hindi ba talaga siya nasangkot, mga kababayan, sa mga ginawa nito pong si Saldico. Kasi imposible naman na hindi alam ni House Speaker Martin Romualdez ang ginagawa nung kanyang nasa downline. Ano po lagi niyong tandaan, mga kababayan, na imposible na hindi po alam ni former House Speaker yung mga ginagawa ni Saldico. Ang masakit nga lang po dito, mga kababayan, baka magising na lang tayo, idinadawit na nila ang ating mahal na presidente, lalo na at yung kabila ay gumagawa ng samut-saring kwento. Kaya para sa akin talaga, mga kababayan, dapat po itong maimbestigahan at maliwanag naman din po ang sinabi ng ating mahal na presidente na kapag matibay yung ebidensya laban po dito kay Saldico, Saldico at dito po kay House Speaker Martin Romualdez, dapat po itong kasuhan ng plunder, ng graft at plunder, mga kababayan. So tingin ko, kapag napatunayan na sangkot po talaga itong si Romualdez, dapat po talaga siyang makulong. Mga kababayan, ano po, pasintabi po dun sa iba ng mga sumusuporta kay Romualdez. Ngayon, balik tayo dito sa sinabi ni Mayor Vico Sotto. Ito, i-play po natin. At marami pa pong iba. Nandun na tayo eh. Siyempre, tayo sa Lungsod Pasig, mas makakatulong tayo sa mga kasong gaya kay Vizcaya, dun sa COA Commissioner na si Lipana. Bakit? Dahil meron tayong personal at institutional knowledge tungkol doon. Meron tayong ebidensya. Hindi lang tayo nagsasalita, may katibayan tayo. Kahit nung wala pang ingay doon, tumutulong na tayo. Nag-case build up na tayo. Pero lahat, syempre, gusto nating mapanagot. Nakita natin kung gaano kalawak na yung pinag-uusapan nating korupsyon. Hindi bago, Tama. Pero at least ngayon kita na ng taong bayan kung ano ba talagang totoong nangyayari. Galit ang tao. Sa mga kababayan, kaya po natin kinikredit to kay PBBM, yung nangyari na yan na bulgaran sa malawakang korupsyon na nagsimula pa sa panahon ni Digunggong, lumaganap sa panahon ni Digunggong na hindi niya po nasawata nung panahon po niya, dito lamang po sa administrasyon ni PBBM na Bulgaria mga yan. Kaya talagang ako po personally ay sumasaludo ako sa ating mahal na presidente dahil kung hindi dahil po sa kanya, hindi mabubuksan ang isipan ng mamamayang Pilipino dito po sa nangyaring malawakang nakawan. Kaso itong problema, pagkatapos ng lahat ng ito, pagtahimik na ulit, pagkalmado na ulit, anong mangyayari? Saan tayo pupulutin pagkatapos ng lahat ng ito? Nagkaroon na ng dalawang people power dahil sa korupsyon. May nakunbit ng dating Pangulo dahil sa plunder. Hindi na ba natin naalala? Nakalimutan na ba natin? Pero ano nangyari pagkatapos nun? Maaaring meron naman kahit papano. Bago naman siguro kahit papano. Pero di may kakaila na laganap pa rin ng korupsyon. Sabi ng marami, sentimento ng maraming Pilipino, para bang lumala pa ito. Mga Pasigenyo, walang shortcut dito. Tama! Kailangan nating unti-unting baguhin ang sistema at kultura ng paggugobyerno sa ating bayan. We must start denormalizing corruption.
Kaya sana sa mamamayang Pilipino, suportahan natin ang ating mahal na presidente, si PBBM. Dahil siya lamang po yung bukod tanging presidente na nagsiwalat ng malawakang nakawan na nangyari at nagsimula sa panahon ni Digong at lumaganap at dito lamang sa panahon ni PBBM nasa wata. Yang mga yan, yung mga sangkot, lalo na yung mga sangkot sa insertion at dito po sa maanumalyang flood control. Kaya nga napakalupit ni PBBM yung sinabi ni Digong na week, sa kanya po tumama yun. Bakit? Alam na pala niya sa panahon niya na mayroon talaga na nangyayari na nakawan ng pera ng kaban ng bayan, ng mamamayang Pilipino, lalo na dyan sa mga proyekto sa DPWH. Alam niya yung mga ghost project pero wala po siyang aksyon na ginawa sa panahon nung siya ay presidente. Buti na nga lang na andyan dyan si PBBM at isiniwalat yung mga nakawan na yan. And strengthening the institutions that lead to transparency, accountability, and justice. There are no shortcuts. Kasama rito sa sinasabi nating denormalization, ang paglaban natin mula sa pinakamalalaki hanggang sa mas maliit, gaya ng pagtanggi sa pagbibigay o pagtanggap ng suhol. Pati yung mga akala natin maliliit lang na bagay. Yung nakasama na sa kultura natin. Halimbawa, yung pagbibigyan natin parati yung ating kaibigan dahil malapit sa atin. Bibigyan si Kumare, si Kumare. Oy, Kuya Yi, mega love shoutout ha. Kuya Yi, mega love shoutout po ha. Pare, akala natin minsan maliit na bagay. Akala natin wala lang. Pero walang malaki na hindi nagsimula sa maliit. Tama. These little things, the small rules we break and ignore, they have strengthened the larger ecosystem of corruption and the culture of impunity. Ngayon, dito sa Pasig, salamat sa mga Pasigenyo dahil dito sa Pasig, ito naman yung sinusubukan at napagtatagumpayan natin mula 2019. Binabago natin yung kultura natin mismo. Pagkatapos nun, binabago natin ang sistema natin. Pero bago tayo mainip, bago tayo tumanaw sa malayo, at sa halip na mawalan tayo ng pag-asa sa mga bagay na hindi natin kontrolado, let's denormalize corruption here. How? Paano? Linisin muna natin ang nasa loob ng ating sariling bakuran. Tama! Sige, city government, marami nang na-improve. Hindi ko sinasabing perfecto, hindi natin kailanman masasabi na perfecto, pero hindi natin maitatanggi na napakalaki na ng na-improve, ng nailinis ng ating pamahalaang lungsod. Tuloy-tuloy pa rin po yun, pero kailangan tumagos din ang mga pagbabago sa ating. Oy, Kuya Ayi, mega love shoutout ha. Thank you sa maagang pamasko mo. Thank you very much ha. Thank you. Mga barangay. Marami na tayong mga barangay na nakikiisa dito sa mga malawakang pagbabago at paglilinis ng pamahalaan na ginagawa natin. Marami na po. May nakikita tayo mga maayos na barangay. Pero paiitingin pa natin ang ating laban. Nag-uumpisa na po tayo sa tulong ng Sangguniang Panlungsod at ng ilang mga private complainant. Meron na po tayong ilang konkretong hakbang. Mas natututukan na po natin ito ngayong pangatlong termino ko na. Barangay Rosario, Kapitan Eli de la Cruz has been preventively suspended for 60 days as we continue the investigation for the falsification of public documents tied to further allegations of corruption. Barangay Kalawaan, Kapitan Jess Gabiola has been preventively suspended for 60 days for a fake document related to procurement, na pagbili ng mga gamit o goods. Marami pang parating pa lang din. Balikan natin ang pinagsimulan nating tanong. Kasi biruin nyo mga kababayan, sabi dito, majority of us Filipinos want to see those most guilty held accountable, from Martin Romualdez to DPWH official and contractors. Yan yung sabi dito mga kababayan. Kaya nga kung may matibay na ebidensya, para sa akin in my personal opinion, kung may matibay na ebidensya, dapat talagang pagbayarin
ito pong si former House Speaker Martin Romualdez. Ako, sabi ko nga sa inyo, believe ako sa presidente natin dahil nga kahit pakapatid, kahit pakadugo, kahit papinsan, basta nagkasala, dapat kang makulong. Diba? Kaya para sa akin, kung sangkot si Romualdez talaga at kung siya ay most guilty mga kababayan, dapat po siyang makulong. Tinatanong sa atin ngayon ng maraming tao, anong magagawa ko? Anong magagawa natin bilang mamamayan? Tularan natin. Kaya nga kung titingnan nyo, kung iisipin nyo, di ba nung nasa Thailand kami, ano ba yung sinabi ko sa inyo? Sino ba ang pipiliin nyo? Si Presidente o itong si Romualdez mga kababayan? Ako sa Presidente ako, kay PBBM ako. Kasi siya yung tawag dito, siya yung sinuportahan namin nung 2022 mga kababayan. At siya yung kaisa-isang presidente na nagsiwalat ng malawakang korupsyon na ito. Kaya nga nung nagsalita si PBBM about dun sa gagawin ng ICI mga kababayan na magsasampa ng kasong graft at plunder dito kay Martin Romualdez kung mapapatunayan at matibay yung ebidensya laban sa kanya, talagang dun ako mas lalong bumilib sa ating mahal na presidente. Ano po, sabi pa nga dito ni Syra, sabi niya dito, si Guardiola dito sa Batangas, mataas na kahoy, grabe, mas mayaman pa kay Diskaya. Yes! Diba, isa pa yan mga kababayan. Diba? Mga pribadong mamamayan sa mga kasong ito nabanggit na hindi lang sila nag-akusa. Sabi ni ni Baka Squatter, si Martin Romualdez hindi makukulong yan. Si Salde hirap makulong, puro lang little fish. Alam mo, sana pagka napatunayan na sangkot talaga si Romualdez at nakulong siya at nakulong itong si Salde ko, sana bumalik ka sa live ko ha. Kasi ikaw ang una kong hahanapin. Kundi naglakas loob sila upang maghanap ng ebidensya at formal na ireklamo ang nakita nilang mali sa kanilang barangay. At kami naman sa inyong sanggunian panlungsod, ginagarantisan namin na una, pakikinggan namin lahat. Pangalawa, susunod kami sa batas. Pangatlo, magiging batas kami. Uubusin ko ang political capital ko. Hindi na kailangan. Third term ko na naman. Hindi ako tatakbo sa 2028. Sayang. Magtutuunan ko lang ng pansin. Magpo-focus lang ako kung saan ang tingin ko tama. Kasama ng ating sanggunian. Kasama ng ating mamamayan. Kaya hinihigayat ko po ang bawat isa. Samantalahin natin itong pambihirang pagkakataon na binigay sa atin ng Diyos at ng taong bayan para lumaban tungo sa pangmatagalang pagbabago sa ating mundo. Hinihigayat ko ang bawat isa. Let us all do our part. From the smallest of things hanggang makarating tayo dun sa mas malala. When we live with integrity, when we break the culture of corruption and impunity, hinihikayat ko po ang bawat isa. Let us all do our part. Maraming salamat po. Naway mabuhay ang diwa ng kabutikan ni Andres Bonifacio sa ating mga buhay. Ayan. Kita nyo si Mayor Vico Soto na po nagsalita na karamihan daw po sa mga kababayang Pilipino po natin o majority sa mga Pilipino ay gustong makita na managot mga kababayan ito pong si former House Speaker Martin Romualdez. So para sa akin, kung may matibay na ebidensya na talagang mapapatunay na siya ay sangkot at siya ay nagkasala, dapat po siyang makulong. Wala nang pero-pero. Dapat po siyang makulong mga kababayan. Yun po yung pananaw ko dyan. So kayo, ano pa masasabi ninyo? Hingil po dito sa isiniwalat na ito mga kababayan, dito sa sinabing ito ni Mayor Vico Soto mga kababayan, na kung saan talagang maliwanag na sinasabi niya po dito na karamihan daw po sa mga kababayang Pilipino natin ay gustong makita na managot. Ito pong si Saldico, ito pong si former House Speaker Martin Romualdez. So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan mga kababayan.